Isang mapagpalang umaga mga ka-agri. It's me again, Remark Zambrano. At welcome po sa ating YouTube channel. So ngayong araw mga ka-agri ay pag-uusapan natin ang patungkol ating pong mga maisan. So naranasan niyo po ba na sa inyong maisan ay naka-observe na tayo ng bungi-bungi o yung bunga ng ating mais ay bungi-bungi o kakaunti yung kanyang mga binutil at nagkakaroon ng maraming bunga pero wala namang laman. Okay, so yan ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-agri. Ano ba yung dahilan? Bakit nagkakaroon ng ganon? At paano ba natin ito maiiwasan? Okay, so mga ka-agri, kung gusto mo po yung mga topic na tulad na ito ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating pong YouTube channel at pakiclick na rin po ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. So sa inyong maisan ay naranasan niyo na ba na maka-observe na yung inyong maisan ay kakaunti yung mga bunutil or yung bungi-bungi at nagkakaroon ng multiple ears, yung tinatawag na position, or sa Tagalog yung maraming bunga wala namang laman. Okay, so yan po ay merong mga dahilan. So kasi mga ka-agri, kapag ganito yung stage ng ating maisan at makikita natin yung mga dahon ay talagang stress na or nagkaroon ng parang dahon ng sibuyas. So yan yung indications na stress yung ating maisan. At napabayaan natin, hindi natin napatubigan kapag meron na yung tassel at meron na yung mga silk, yung palabas na yung bunga at stress yung ating maisan. Possible mga ka-agri na maging bungi-bungi yung ating mais. Kasi ganito yung mga ka-agri. Halimbawa lang, yung mais na ito yung kanyang bulaklak. And then, pag-stress yung ating mais at magpo-pollinate na, mahuhulog yung kanyang mga pollen. At yung silk naman ay dry, so hindi niya masasalo yung pollen yung silk, hindi niya masasalo. And then mangyari magiging bungi yung ating maisan. So yung mais kasi mga ka-agri, kapag ito yung mais, ang first na makakargahan dito sa baba, then sa gitna, sa taas. And then kapag late ka nakapagpatubig mga ka-agri at hindi mo siya napatubigan, so maging bungi-bungi yung bunga ng iyong mais. Yung ating kasing variety na mais ay high yielding variety. Kapag hindi siya nakapaglaman, ang gagawin naman niya, kasi wala itong laman, ang gagawin niya, magpo-produce siya kasi gusto niya magkaroon ng mataas na ani, magpo-produce siya ng ibang bunga. And then, yung bungang iyon, yung kambal niya dito, dahil wala na yung pollen, hindi na masasalo ulit nung bagong silk ng lumabas na bunga. So, ibig sabihin, wala na ulit yun magiging laman. So, ang gagawin na naman ng mais, dahil nga gusto niya na magkaroon ng yield, maglalabas ulit siya ng bunga. Kaya, ganun nangyari mga ka-agri, nagkakaroon ng multiple ears dahil na-stress yung ating mais at yung katangian niya ay high yielding variety, magpuproduce na ng bunga. At dahil yung wala na yung pollen at hindi na makakasalo yung silk at hindi na mag-fertilize, hindi na siya makakapag-produce ng mga butil. So magkakaroon ulit ng bunga. So yun yung nangyari mga ka-agri, na nagkakaroon ng maraming bunga yung ating mga mais. Okay, so paano ba natin maiiwasan mga ka-agri na magkaroon ng bungi-bungi at maraming bunga yung ating mais, yung bunga na wala namang laman or wala namang mga binutil. Okay, ganito yan mga ka-agri. Ang most critical stage ng ating mais ay nasa tasseling stage, bago tasseling stage, at kapag naghulog na yung kanyang pollen. So bago yung critical stage na yon, dapat mapatubigan na natin yung ating mga mais or hindi na sila stress. Okay, so ang paglabas ng tassel ay nasa 55 or 52 to at least mga 57 days, depende sa variety. So pero usually nasa 52 hanggang 57 days. So dapat bago yung 52 hanggang 57 days interplanting, so dapat dating ng araw na yon, mapatubigan na natin yung ating maisan. So saktong-sakto mga ka-agri, ito papakita ko sa inyo. Itong nasa right side natin ay nasa mga 45 days na yan. So ang gagawin natin, papatubigan natin ito ngayon mga ka-agri
para hindi ito matulad dito sa kabila na stress na. Ang mangyari dito sa pag-stress na, magkakaroon ng bungi-bungi at kakaroon ng position later on. Samantalang dito mga ka-agree, kaya pa natin siyang isalba kasi nasa 45 days pa lang siya at lalabas pa lang yung kanyang tassel sa 52 hanggang 57 days. Okay, sana ay nakapagbigay ako ng tips, ideas kung bakit nangyayari ang bungi-bungi sa ating maisan at bakit nangyayari yung pagkakaroon ng maraming bunga o tinatawag na multiple ears na wala namang mga binutil, at naibigay ko sa iyo yung kasagutan kung paano ba natin maiiwasan yung mga bagay na yun. Okay, hanggang sa muli mga ka-agree, kung may natutunan kayo sa ating pong vlog ngayong araw ay sana huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at paki-hit na rin ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Hanggang sa muli mga ka-agree at maraming salamat.